Okay. So, Ma'am Cathy, the floor is yours. Ma'am Cathy, good morning. Yes po. Ikaw na, sis. Okay, so sa mga parents po, good morning po. Reminder lang po sa totoo lang po, tayo pong lahat ay nag-i-start pa lang din matutunan yung ating bagong platform. Huwag po kayong mag-alala, lahat po ito ay new sa atin. Bago po sa anak ninyo, bago po sa atin as parents, bago din po sa mga teachers natin and administrators. So halos lahat po sa atin ay bago po itong ganitong learning. So, ang gusto ko lang po, dagdagan pa po natin ng konti yung patience natin. Ah, Kayo po bilang mga parents nila, sana po ay tiyagain po natin yung mga anak natin na matulungan po sila na matuto online. At mas kilala niyo po kasi sila kung paano po sila mapapasit down. Yan po. Kung ano po yung parenting style po ninyo, kung kayo po ay parang nagbibigay ng reward sa kanila para magawa po nila ang isang task or what, nasa inyo po yun. Basta kami po as teachers, very willing po kami to help them in their learning. Sa totoo lang po, marami po kaming mga behind the scenes na ginagawa. Yung pong preparation and all, ahead of time na po kaming nagpe-prepare para po magamay din namin yung platform. Kumbaga po, yung orientation po na nangyari sa atin nung isang araw, inaral na po ng mga teachers yan in advance. So, may mga preparations po talagang ginagawa. Hindi ko po sila tinataas sa inyo, pero the thing is, tama naman po kanina si Sir Jeff na sinabi niya na may mga time talaga po magkakaroon ng technical glitches. Ang panawagan lang po namin sa inyo bilang school po is makipag-communicate po kayo palagi. Kung ang problem po ay sa learning ng bata, ayan, meron naman po tayong mga teachers. At saka doon po, kung mapapansin niyo po doon sa schedule ng klase nila, every week po may naka-designate po tayo doon na PTC. So every week po, every Friday po yan. Para po, kasi ang Saturday po is included po yan sa calendar natin of school days. Kasi yun po ang instruction ng DepEd. Dahil nga po sa sobrang tagal na nagkaroon ng pasukan, kailangan po nating makumpleto yung at least 180 days. Kaya nakalagay po doon sa schedule ng mga bata, may Saturday classes po sila. Pero you would notice po, it's offline. Meaning po kasi, pag Friday po, na may PTC po, ibig sabihin po, ang teachers po makikipag-communicate po sila sa inyo. Ano po yung task na gagawin ng bata for Saturday classes nila. Dahil naka-offline po sila, so considered po yun na may klase pero sa bahay po nila gagawin yung mga task nila. Pwedeng hindi po ito natapos na task na pwede po niyong ihabol. Pwede pong ang bata ay hindi naka-attend ng klase nila for whatever reasons po. Yung Saturday po, pwede nilang gamitin yon para yun po yung magiging time nila na sila po ay makahabol. At kung may concern po kayo, ipunin lang po ninyo every Friday po. Doon nyo po sabihin sa mga teachers nila. Kung kayo naman po as parents, hindi po kayo present during that time, kung sino po yung caregiver na dinesignate nyo po to help your child, pwede po yung i-communicate din sa kanila. I would advise po, i-note nyo po yung mga nagiging problem para po ma-troubleshoot po natin ng maayos. If it's technical, or if it's about teaching, about lesson, so yun, magtulungan po tayo. Kasi po talagang medyo mahirap and challenging po yung ating condition ngayon. Pero nevertheless po, hindi po natin ini-encourage na mag-stop po yung learning ng mga anak natin. So yun po yung panawagan namin sa inyo. I-open po natin yung communication natin. Okay? So sana lang po wag niyo naman po kaming i-bully or awayin. Opo. Sana po kung meron po kayong gustong sabihin, nasabihin na po na nagagalit po kayo sa amin. Mas maganda po siguro i-PM niyo na lang po kami. Huwag niyo na lang pong i-post doon sa chat group ng mga parents. Kung sa teacher po o kung kay Pastor Jim po, lagi po naka-online.
Pastor, pwede rin naman po ako. I-PM nyo lang po kami kung galit kayo sa amin. Wag na lang po dun sa chat group para hindi po makita na baka po kasi mag-encourage pa po yun ng away, di po ba? So kung meron po kayong mga personal grudges, sige, welcome na rin po yan. O kasi baka po makatulong sa inyo na mailabas nyo po yung negative emotion ninyo at masabi nyo rin po sa amin. But in general po, magtulungan po tayo, open our communication. Kung may problem po, sabihin nyo po kaagad sa amin. Hindi po namin ipinapangako na lahat po ng problema ay susolbahan namin. Pero ang gusto po namin sabihin sa inyo, lahat po ng makakaya namin to help your child learn, yun po ay gagawin natin. Sabay-sabay, lahat po tayo will get involved with this. So yun lang po, dagdagan po natin yung patience natin. Alam ko po, nababasa niyo po sa Facebook, meron pong mga, saka sa ibang social media po, meron pong mga complaint yung mga parents po na i-freeze po. Kung nakikita niyo po yun, i-freeze po yung, learning. Kasi po, ang complaint po nila, hindi naman daw po natututo yung bata, binibigyan lang po ng task magawin sa bahay, tapos iiwanan na. So sa makatwid po, hindi siya yung kagaya ng ine-expect guro po ng ibang parents na lecture, lecture, lecture. Okay, so yun po yung kagandahan ng ginagamit po natin ngayon na education system po, yung Exceed. Okay, may time po na magdi-discuss po ang teachers. May time po na meron silang time na mag-offline po sila at gagawin po nila yon. So yung schedule po na binigay namin, hindi po yun all throughout ay naka-online sila. So let's say po, 2 araw po yung math, Monday, Tuesday. Let's say po, ganun ano po, pwede po yung Monday naka-online, Tuesday offline. Pwede naman po yung Monday ang offline, Tuesday po ang online. So hindi po, kasi po meron po tayong mga designated number of hours lang na dapat po ang bata ay naka-online lang. So yun lang po is to set the schedule at para po ang anak natin ay ano po sila masanay na yung pong time na yon, let's say ang kanila pong schedule is 10 to 12. 10 to 12 po is study time, school time, whether online or offline. So yun po, dinidisipline na po natin sila na itong oras na ito, hindi to oras ng laro, hindi to oras ng game. Yan po. So whether online or offline po, i-communicate po naman po yun ng mga teachers sa inyo. So inayos na po namin yung ano na yan, yung ganito pong klaseng orientation ng school. So kung may tanong po kayo, just always communicate with us po. At yung teachers po will always be ready naman po. At kami din po, behind their backs, kami po ay ready din po na tulungan po kayo. So yun po ha, sana po yung pong oras ng pag-aaral ng mga bata, wag po natin yung i-interrupt. Ilagay po natin siya dun sa time ng PTC. So may dinesignate po kaming oras. Just look at the schedule na binigay po sa inyo. Doon nyo po sabihin yung mga gusto nyo pong sabihin. Unless it's urgent po, pwede nyo pong i-PM ang ating pong mga teachers. Yun po. So kung may question po kayo, just ask us freely. Ayan po, kung meron po kayong mga nais na malaman pa tungkol po sa schooling nila, take note of it lang po and then itanong nyo lang po sa amin. So yung panawagan po ng ating IT expert, no? Kung kilala nyo pa po yung ibang parent na hindi pa po, kasi by Monday na po, mag-i-start na po tayo ng klase. So formal class na po ito. Kung ang anak po natin, hindi pa po sila sanay, wag po natin silang i-pressure. Masasanay din po yan, okay? Talagang ganun po sa simula. Kasi bago nga po ito lahat sa kanila. This is the new normal in learning po. At sinasabi nga po ng DepEd, baka i-recommend po nila to for the next 2 years. So, ano po natin, i-prepare po natin yung ating mga sarili. Di po ba ang panawagan po ng presidente sa atin, no vaccine, no face-to-face. Wala pa po tayong vaccine ngayon, di po ba? Alam na alam po. Kung meron man po by next year, under trial, ano pa po yun. So, medyo i-ano na po natin yung mind natin. I-condition na po na for the next 2 years, ganito po magiging learning ng mga anak natin. So, yun po. Hayaan lang po natin, matututunan din po nila yung platform na ito.
Kagaya po namin, hindi po namin 'to alam dati gamitin. Hindi po alam ng mga teachers, hindi po alam. Inaral po namin siya ahead of time para po ma-share din po sa mga anak ninyo at sa inyo kung paano po siya gagamitin. So for the next 2 months siguro po, sa susunod po magugulat na lang kayo, mas mabilis pa po yung mga anak ninyo. Sila na po ang magko-correct sa inyo na, "Mali yan, ganito po." Ganyan, kasi yung nasanay na po sila. Masasanay po sila, wag po kayong mag-alala. Just give them time. Wag po natin silang i-pressure kasi sa totoo lang po, makakadagdag po yun ng stress sa inyo. Kung hindi po nila nakukuha sa ngayon, okay lang po yan. Okay? Wag po tayong, this is not about schooling. Ang life po is not all about schooling. Bigyan po natin sila ng time na ma-adapt po nila yung new normal of learning, just like what we are doing right now po. So ito po, magiging normal na rin pong meeting natin to as parents, as teachers, as school administrators. Yan, naka-Zoom na lang po tayo, on screen na lang po. So, di po ba nasasanay na rin po tayo? How many times na po natin tong ginawa? Di po ba? So, ganito na rin po sila. So, imagine niyo po. So, yun lang po ang ating panawagan. So, thank you very much po sa time ninyo. And we hope po that we support each other po. Okay? Remember po hindi po tayo magkakaaway. Kung meron man pong fault ang mga teachers, meron po silang mistake, tao lang po tayo. You can correct this po together po. At thank you po sa help ninyo. Salamat po dun sa feedback ni Sir Jeff kanina. Appreciate much po yan, sir. Ang amin pong panawagan is no one left behind po sa ating mga bata. Kung meron po kayong ganong same problems with him po dun sa mga anak niya, please communicate with us po, ha? Para po tayo ma-troubleshoot po natin ito. So, thank you very much po sa inyong lahat. Pastor, balik na po sa'yo. Thank you, Ma'am Cathy. So, siguro po ay magiging madalas itong ating parent-teachers meeting, Baka every month gawin po natin. Kasi nga, sabi ni Ma'am Cathy nga, ito ay parang new sa inyo, new din po sa amin. Although ginawa ng school ang lahat ng kayang gawin within the allotted time na meron para masanay at sanayin yung mga teacher dahil bagong-bago rin po sa mga teacher itong ganitong method of ano yan? Pedagogy, yung ba tawag doon? So, still, mangangapa pa rin po tayo rito pero we are willing to learn. Kaya kailangan namin yung feedback ng mga magulang para mahalaga po sa amin yun. No? Sige. Ma'am Cathy, may sabihin ka pa? Wala na po, Pastor. Okay na po. Okay. Si Miss Lilibet Arellano, naka-unmute po kayo. Mayroon po kayong nais na sabihin? Wala naman. Okay. So, if you can afford, meron po kasing yung headset. Choppy ho. Okay. Kumusta ang aking sound? Okay na. Hello? Okay na, okay na. Okay, sige po. Hello. Yes. Yes po, sige po. Okay. Lilibet? Wala na naman. Yan, meron na po. Oo. Sige po, go ahead. Miss Arellano. Nagdadrag yung sound. Hindi, pakisabi mo nga kay ate, huwag mo nang... Yeah. Hello? Yes po, sige po. Sige. Ka-open ko lang kaya hindi po ako masyado Okay. Wala akong question kasi ka-open ko lang pero wala naman akong magiging problema siguro. Okay. Ganito po.
If Sige. kung yung estudyante ginagamit yung internet at yung ibang mga anak po ninyo ay pwedeng huwag munang gamitin yung internet kung hindi naman kailangan, say maglalaro lang ng games sa web, baka exclusive muna natin sa mga anak natin na nag-aaral online na sila muna ang gumamit para hindi mag-drag yung pag marami kasi gumagamit ng wifi, nababawasan din yung speed, yung bandwidth. Oo. Kaya kung may iba po tayong mga anak or tayo mismo gumagamit ng internet sa bahay, prioritize natin yung mga bata, yung mga anak natin na Ang question ko lang, ang ano ko lang kasi pwede naman siyang i-record, no? Kasi katulad dito sa amin, 3 ang estudyante namin dito. Malamang magsasabay-sabay sila. So kung hindi mako-cope up dahil nga nagpuputol-putol, pwede namin siyang i-review sa record. Kung naka-record ang per session ng schooling. Kasi mahirap nga sa panahon ngayon, marami talaga estudyante, kahit sabi mong hindi sa amin. Uso kasi ngayon ang hacking eh. Hindi namin malalaman, hindi namin manonotice na meron na palang ibang naka sa amin, naka-in na sa internet namin. Usually nangyayari sa amin yan eh. Pero syempre, kung meron naman silang record dun sa time nila, ng pwede namin siyang i-review. Para at least hindi kami kinabukasan, syempre pag may assignment, ma-review namin siya, mapapanood namin o yun na lang ang magiging namin. Hindi na lang kami ng pasensya kasi nga hindi siya kung mahirap para sa amin na o sa estudyante namin na makipagsabayan, katulad nga niya kasi nagpuputol-putol talaga eh. Kung may recitation sila eh. Ang kasi ang mahirap pag ganitong schooling, ang ganitong online schooling, kapag meron silang recitation or meron silang katulad ng ginagawa sa school na meron talaga sila na kailangan makipag-cooperate sila sa medyo mahihirapan talaga ang mga estudyante pagka gano'n. So, yun lang sana ang inaano namin. Kasi katulad everything nga will be recorded po. Naka-record po and that day i-upload dun sa Google Classroom. Kasi nung nag-try out sila, napansin namin na nag-try out, nagkaroon kami ng struggling kasi dahil nga yung teacher nag-note siya na 10 times 10 or ganyan ganon. Si Matt, nahihirapan siya kasi napuputol siya, nagmamadali siya. Wag mo lang kayong gumagamit. Wala naman talagang gumagamit. Kasi may mga estudyante talaga. Ang mahirap kasi ngayon talaga, pag ganyan ang klase ng pagtuturo, hindi masyado makaka-operate yung bata, lalo na kung mahina ang internet. Okay lang sana kung, halimbawa, magtuturo siya, ganyan. I-disregard muna sana natin yung katulad nung nagpa-participate sila ng answer. Kasi meron talaga mga bata na maiiwanan. Kung pwede lang naman. Pero kung hindi, syempre, doon lang kami talaga magkakaroon ng problema. Sa recitation, sa mga question and answer na kasi ang hirap talaga sa mga walang internet eh. Ito po ang sasanayin din natin sa online class. Katulad nito, most of you ay naka-mute kasi halimbawa, pag nagsasalita ako o nagsasalita kayo, tapos biglang may sumingit, yung quality ng dating ng boses humihina. Kaya may mga facility naman dito na yung pwedeng mag-raise ng hand para hindi ma-interrupt kung sino yung nagsasalita, and then call na lang yung attention at siya naman ang magsasalita. Kasi nga pag nagsabay-sabay ng salita ay garbled na yung boses, hindi na nagkakaintindihan talaga. Ito po talaga yung weakness ng online. So, may mga procedure lang na dapat nating gamayin, yung mga teacher din, maging aware din kung halimbawa po yung dating ng pagsasalita ng teacher ay
medyo dragging na. Mm. Ikaw lang ng attention din yung teacher na choppy teacher, parang gano'n. Oo, kasi nga, Taas ng kamay. kasi nga yan ang nagiging, syempre makaka-affect talaga yan sa bata, lalo na. Pag nag-question siya, hindi naintindihan ng bata. Pag tinanong, answer the question. Wala naman isasagot ang ko kasi hindi naman niya naintindihan talaga. So, kaya yun lang nga lang. Kung pwede niyo na lang sabihin na, ulitin niyo na lang, sir, kasi hindi ko talaga naintindihan. Or mas maganda sana kung kasi yung ina-expect ko talaga sa online schooling, less yung question and answer portion. Kung hindi, magbibigay lang sila ng task para mag-explain yung teacher, magbibigay ng task, sasagutin, tapos ipapasa or sasagutin through typo. Pero kasi ang hirap nung katulad nga ng pag magbigla siya magtanong na what is the answer? Wala na kaming mana kasi pinanonood ko sila nung nakaraan Ang hirap Pwede sa naman anak po ko. yun. May chat facility ang ang Google Meet na the answer can be given through typed answer sa chat. So, teacher, any reaction kay Miss Arellano? Gino or Camille or Apple? I think po si Sir Gino na lang po kasi last time po sa dry run or sa trial class, si Sir Gino po yung Siya ang Gino. Sa case po, math. okay po. Yes. Sa case po ni Matt, understandable naman po yung niya kasi choppy siya, palipat-lipat ng place. Ng Sabi ko, place. yes po. Napapansin ko, Matt, bakit ka naglalakad? Saan ka na napupunta? Sabi ko. Kasi okay nga, naman po yun. tatlo kasi estudyante dito pag nagsabay-sabay sila, ang hirap na talaga kahit pataasan pa namin ng DPS namin. Kasi hindi namin uso talaga ang hacking ngayon Malalaman nila namin mayroong from time to time naman chine-check namin. So yun na naging struggling namin, 'di ba? Dahil nung pinanood ko nga kayo, wala Yes, akong ganyan. Napanood ko na nag-discuss ka, tapos naging ka na ng answer, which is hindi na namin masagutan kasi nga wala kaming naintindihan. Apo. Kino-consider ko naman po yun. Oo. So, sana maging understandable. So, hindi ko wala na siyang alam kung hindi talaga. Yes po. Kasi yan talaga ang magiging ng estudyante. Kung mahina ang internet, hindi naman kasi lahat ng place malakas ang internet. Yes po. Yan ang magiging, alam mo sa namin, yan ang magiging, ng mga estudyante, yung hindi nila kaagad hindi kaagad nila mag-pop up yung oo. Yes po. Kaya kung pwede sana, pag hindi niyo na nasagot ng ganyan, gawin niyo na lang, answer this later, tapos i-post niyo or i-type niyo ang tamang answer. Parang ganun. Yes kung po. okay lang kasi syempre alam ko maapektuhan talaga ang anak ko pagka ganun. Opo. Hindi ko lang alam kung sa ibang parents magiging din nila yan, magiging problema din nila. Pero sa ngayon talaga yan kasi ang na-notice ko. At yan din magiging problema namin para sa susunod na sige po. Siguro naman, na-experience mo naman, di ba, na kung paano siya nahihirapan. Yes Hindi ko lang po. alam kung sa mga ibang estudyante, napansin mo yun. Okay. Same din po. Thank you po. Si Miss Divina, may gusto po kayong sabihin? Nag-unmute kayo. Yes po. Good morning everyone po. Bali kasi classmate po ni Divine Grace si Matt. So they have the same scenario that time. Medyo nagkakaroon lang din po ng konting delay. So nahihirapan po pag yung sa discussion po. So may sinasabi si teacher like yung mga answer po dun sa meron po kasi silang actual activity that time during the dry run. So, napapansin ko rin po kay Divine na nahihirapan po siya kagad because of our yung condition po ng internet namin. So, the same scenario po kay Mrs. Arellano. So, ganun nga po yung number 1 na magiging problem. Pag may yung oral discussion po ni teacher, magkakaroon po ng delay sa part ng mga pupils kasi po yung internet po namin. Okay, may suggestion lang ako.
Pagka mabagal talaga yung internet at halimbawa 5-10 yung estudyante, no? And everybody ay merong video at mabagal yung ang laki ng kainon ng bandwidth. Kaya mga teacher, I would suggest na i-allow nating patayin yung video kung mabagal para hindi naman maapektuhan yung dito sa school mabilis po ang aming internet. Talagang nag-invest ako na pabilisan. Pero understandable yung mga estudyante, say 10 nga yung nakapasok sa class at lahat yun ay may video at mabagal yung inyong internet, maapektuhan talaga. So, siguro gano'n na lang, trust na lang, at bantay na rin lang ng guardian or magulang na kahit yung teacher, yung inyong video laging open, of course. Pero yung mga estudyante natin, pwedeng nakasara ang video, i-call na lang yung attention kung gustong makita, please open the video and the audio para yung smooth yung dating ng boses. Pag nagchachapi, mahirap talaga. Opo. Maging ano lang po siguro, aware na lang po yung mga teacher dun sa sa condition ng estudyante kasi kung mahina po yung internet, talaga pong hindi po sila makakasabay. Yes. So, ganun po. Thank you po. Welcome. Salamat po sa Okay. feedback. Okay. Pero yung crucial po yung interactive discussion Yes po. activity dahil ang learning ay nangyayari kapag yung estudyante nag-iisip. Hindi natin pwedeng alisin po yon. So, mag-a-adjust na lang siguro na yun nga, isang paraan, patayin yung video at kung kailangan, doon na lang bubuhayin. So, Okay po. gagawin po natin yun. Plus, laging nakamute yung hindi nagsasalita para yung kahol ng aso at tilaok ng manok hindi naririnig. Pero maganda po yung merong headset na may noise cancellation katulad Yes niyo po. po. Malaki So, po yung tulong sa mga Oo. yung background po hindi po umi-eksena. So maganda po yun. Wala Lahat kami po yung ganyan, hindi kami high-tech. Nagkataon lang po na gamit po sa sa trabaho po. Kaya may available gadget po. Naka-add lang po, Pastor. Sige, Apo, baka siguro po kasi siyempre di naman talaga, kaya lang katulad nga nilang sana nga yung ganyang discussion na mas more on sana sa assignment. Okay. Okay. Sige. Sige po. Sige, Ma'am Cathy. May sasabihin ka. Siguro po, additional lang din po na makakatulong po. Pwede po tayong mag-designate ng isang place sa bahay natin, which is kayo po yung mas nakakaalam, kung saan po mas makakasagap ng mas malakas na signal or yung malakas po yung internet connection. Doon po natin ipwesto yung pong parang study corner po ng mga anak natin. Another help po kasi na parang binigay ng school is, kung mapapansin niyo po, si Ma'am Arellano po, sabi niyo po 3 yung anak ninyo, di po ba? Yung makikita niyo po yung schedule nila, medyo hindi ho namin pinagsama-sama. Kasi nga po, gusto din namin makater yung gano'n na parang yung anak po natin, solo lang niya yung connection ng internet ninyo sa bahay during that time. So kung may kapatid po siya, sigurado po na ang schedule po nun is different. Either mas maaga or siya po ay mas sa afternoon. Kasi yun din po yung naging isa sa consideration sa ginawa namin. Kaya makikita niyo po bakit parang broken yung schedule, po. Pero yun po yung isa sa kinonsider namin. Kasi nga po, may mga ganyan pong feedback from parents na kagaya po ninyo na may problem po pag nagsabay-sabay po yung connection ng mga gadget. So yun po yung isang ginawan po natin ng paraan. But just the same po, siguro isa lang po, hindi naman po ako techie person. Pero ang alam ko po, basta mas malapit po yung inyo pong yung pong workplace
na kailangan nyo ng internet connection kung saan po nakalagay yun. Mas malakas po yung magiging signal. So kung 2 floors po yung bahay ninyo, huwag po kayo maglagay sa second floor ng study corner nila at ang inyo pong internet ay nasa baba. Talagang hindi po siya makakasagap masyado nun. So mag-designate po tayo na malapit siya dun sa ano po, para yung ano po, yung sinabi ni Teacher Gino na hindi pa lakad-lakad yung anak niyo. Dala-dala niya po yung gadget at naghahanap po siya ng signal. Since kayo po yung mas nakakaalam naman dun sa corner o ano pong place sa bahay ninyo na malakas yung makakasagap siya ng signal, dun po natin ilagay yung atin pong study corner for our children. So, yun lang po. At isa pa po pala, yung pong sinabi ni Pastor kanina, gusto ko rin din po sundan. Ang ano po kasi ng, dun po sa, medyo technical po ito, no? Pero gusto ko lang pong i-discuss. Yung learning continuity plan po, na sinasubmit po ng bawat school po yun, lahat po ng school, sinubmit po yun sa DepEd. Na documented po doon, paano namin i-deliver as school ang learning ng bata. At tama po yung sabi ni Pastor kanina, kasama po doon ay interactive, hindi po talaga yun pwedeng tanggalin. So, doon po sa concern ni Ma'am Arellano, magiging ano na lang po yun ng teacher. So, kung si Sir Gino po yun, gagawa na lang po ng paraan ni Sir Gino yun. From ano po, mula po siguro sa pag-start ng klase next week, tingnan nga po is play it by ear. Tingnan po natin po ang nagiging condition at gagawan po ng paraan. Tulungan po namin sila, no, based po sa magiging feedback ni ma'am, kung ano po yung naging ano sa anak niya. But for the meantime po, tingnan po muna natin yung first week of classes, kung ano po yung magiging parang common na problem. Anyway po, lagi kami nagko-communicate ng mga teachers. They ask and tell us, ma'am, ito po yung problem, sir, ganito po yung problem. So, ito po yung naging ano ng parent. So, tinotrouble po, shoot po namin yan among ourselves. So, yun po yung maa-assure ko sa inyo. So, kung meron po kayong na-observe na naging problem ulit for the first week of the class, take note nyo po yun, i-feedback po namin sa amin yun, and then we will discuss paano po namin matutulungan ang mga bata. Pero ang instruction po kasi ng DepEd is we have to be as close as possible dun sa normal face-to-face learning po. Which kung tayo po ang naging problem lang is virtual, hindi na po siya face-to-face. But just the same, yung component po sa isang normal classroom, dapat po ganun pa rin. May assignment, meron po siyang individual work, so parang po ma-develop yung study habits niya, at meron po talaga siyang interaction. So kung hindi man po makapag-interact, okay lang po yan, meron po pa po tayong mag-develop na paraan sa mga darating pong mga araw. And tingnan din po natin paano natin ma-reach out yung ganong problem. So, rest assured po, Ma'am Arellano and the other parents po na tingnan po natin kung paano. Yan po. Thank you. Okay, thank you, Ma'am Cathy. Si Opo. Mr. Jason Braga, nagtaas po kayong kamay. Unmute po, unmute. Yes, good morning everyone. Morning. Suggestion lang. Kasi ang anak ko is Kinder 2. Tapos pwede bang ma-send din through email yung mga PowerPoint presentation? Kasi like nung dry run nila, kailangan silang may isulat, nag-aaral pa rin magsulat yung anak ko. So mabagal siya. It will take time. Tsaka pwede na rin nating option 2 yun. Kasi option 1 natin is kung mabagal ang internet, pwede nating i-record. So ipi-playback na lang natin for review. Option 2, kung mahina pa rin at hindi natin ma-playback, pwede nating i-review via doon sa PowerPoint presentation. Pwede ba yun? I-send through email na lang din? Yung pong PowerPoint presentation at yung recorded session, naka-upload po lahat sa Google Classroom. Okay, Kaya thank you po. pwedeng balikan ng balikan. Okay, salamat po. Apo. So, masanay po tayo sa Google Classroom. Lahat ng materials papa-upload po namin sa mga teacher. PowerPoint, bawat PowerPoint lesson at sa kinder level is always ipi-play yung ABC phonics song,
Nandun po yon. Kahit na walang klase, pwede niyong pasukin yung Google Classroom at i-play yung ABC Phonics Song at kung ano pang meron po doon, Ferris wheel, para kung gusto niyo pang i-further na i-train yung anak ninyo, kayo na lang mismo, pwede niyo kong gawin yon dahil nasa classroom yung mga materials. Opo. Salamat po. Si Jeff, nagtaas ka ng kamay. Yes. Unmute. Jeff. Yes, tanong ka lang din po ulit. Nabanggit po kanina ni Ma'am Cathy about yung on certain days na na offline days to, na walang ganitong interaction. Tanong ko lang din po, paano po kaya in that case expected po ba na may parental supervision po yung bata sa mga araw na yon? Kasi po especially kung bata pa po, like in the case of my daughter, grade 1 pa lang po yun. So we cannot expect naman po na responsible enough sila na gagawin talaga nila yung offline work kung nandun lang sila by themselves na walang teacher na nakatutok. So I guess my question is, on those days po ba ang expectation is andun kami as parents to supervise and to guide them? Kasi po while gusto ko rin sana na meron siyang independence na alam niya na marunong siyang on days na merong online lessons, I'd like sana na meron din siya independence na hindi ako nakatutok sa kanya, na she knows her way around Google Classrooms, kumbaga ganun po. Pero paano po kaya doon sa mga araw na offline? So ang expectation po ba ay nandun kami na nakatutok sa kanila to make sure na ginagawa nila yung lessons nila? Ma'am Cathy. Yes po, thank you po sa question ninyo. Pero generally po, it is suggested na talagang nandun po kayo. Talagang lalo na po sa ganyan, po siya, young learner po yan. Talagang kailangan po siyang tutukan. So parang ilalagay lang po natin yung perspective natin. Kung nasa classroom po ang inyong anak, ang nakatutok po ay teachers, di po ba? Pero dahil nga po tayo ay nasa online learning at sila po ay nasa bahay, talagang crucial po ang role natin as parents na tutukan sila. So tama naman po yung gusto ninyong mangyari na may mga times po na magiging independent po siya. Tingnan niyo po kung kaya po ng anak ninyo na kung yung task po ay kaya niyang gawin na siya lang. Kung hindi po, talagang isusupervise niyo po siya. So, ganun po siya. Supervise pero hindi yung magulang ang gagawa. Opo, exactly po. Yung magulang matututo. Opo. Yeah. Okay. Thank you. Okay na, Sir Jeff? Okay na po, thank you. Okay, sige po. Any other question po, interaction? Kung wala na po yung mga teacher ay magpaiwan po sa meeting room, huwag kayong lumabas. At may sasabihin sa inyo si Michael, further instructions. Si Ma'am Cathy, maiwan din po kayo. So, meron pa po kayong nais na sabihin mga parents? Kung wala na po, we will close in prayer. Walang Sabihin ka, Paul? O hindi ko mabasa si Chudosya. Pastor, Gino. how about po yung breakout rooms per grade level po? Para po makausap rin namin po yung mga parents nila before mag-ano. Okay. Gusto nyo mag-breakout rooms? O sige. Yes po. Puntahan mo ako rito, Gino, at tulungan nyo akong mag-assign kung sino ang ilalagay ko sa breakout rooms. Sandali lang po. I-breakout room ko po kayo at ilalagay ko sa groupings ang bawat isa. Gino, halika rito. Bali, ilang rooms tayo? Kaya po isa. 6. Isa. 6 po, 6.
Okay. Pero kayo ka, Sir Apple, dalawang grade level na 4 and 6 po sa akin. 4 and 6. I-assign ko yung mga parents. Tulungan mo ko mag-assign. Sino ang ilalagay ko sa breakout room 1? Camille Mendoza. Ay, si Sir Jenny po muna. Sir Jenny. Si Braga. Huwag niyo si Ana. Jenny, okay. Sino pa? Si Braga. Braga. Huwag niyo si Villa Carlos. Villa Carlos po. Villa Carlos. Si Jenny. Villa Carlos. Wala yata. Si Hana nandiyan. Si Hana po. Hana. Teo. Matthew. Ito. Yan. Sila dalawa lang. Si Braga. Yan lang? Okay, yun. Okay. Sa grade 1. Thomas nandiyan. Narito. Grade 1. Juan nandiyan. Sir Jessa. Si Jessa. Yung teacher po. Thomas. Dalawang Jessalyn dito. Siya, isang tao lang ba yan? Si Jessa. Sir Tapos, Gino. Sir Kami Gino. po ang grade 1. Sir Gino, ako yung sa grade 1. Ikaw yung sa grade 1? Yes, sir. Okay. Si Jason. Camille. Si Abuan. Okay, Camille. Sino pa? Agan. Si Cabal nandiyan. Si Cabal. Si Abiyog. Abyog. Sa Abyog po andyan. Bakuli nandiyan. Rhea. Ayun po, Abyog. Abyog po, Abyog. Okay, sino pa? Bakuli po. Grade 1, Abyog. Si Vita nandiyan. First name. Nino. Kasi hindi... Bakuli. First name po, ma'am. Bakuli. Opo. Joshua Matthew. Joshua Matthew. Wala. Hindi yung nanay. Nanay po. Lugto. Lugto. K. K. Wala. Lugto. O si Kate. Kate. Ayun. Kate Tarog. Balukan sa ano. Balukan. K. Yung bakuli, sir. K yun. K Lugto. Kate Tarog. Balukan. Si Balukan. Vita nandiyan. Gilisila is Balukan. Sa'yo din niya? Opo. Si Eros Reyes nandiyan. Reyes. Wala. Eros Reyes wala. Wala. Okay. Okay na yan. Oh, yun. Grade Grade 2. 2. Sino ang grade 2? Sir Jessa. Si Jessalyn. Opo. Okay. Si Baes. Bais po. Aya. Baes. Manalo. Stephen. Manalo. Oo. Si Liam. Si Liam. Manalo. Wise. Isa lang. Wise. Wilfred. Judosyo yan. Judosh. Teodosio. Derek. Si William. Yan. Teodosio. Ito. Si Tumbago. Si Sino pa? Morgante. Umina si William. Meron. Sibilia. Umina si William. Grade. Anong grade? Grade 2. Hindi. Ikaw, Gino. Anong grade ka? Grade 3 na po. Grade. Grade 5 pa po. Tapos na sa grade 2. Dalawang grade mo, di ba? Kay Oo. Sir, ano po, Sir Apple po yun. Dalawa. Si Apple ng dalawa. Gino, sinong mga estudyante mo? Si Divine Galinola po. Yung mama na kanina. Galinola. Ang grade 5. Kay Mrs. Arellano po. Nawala si Galinola. Ano po? Ayun. Sino pa? Then, Lani. Lani. Lani Nunez. Okay. Sino pa? Ayan, si Matt. Si Arellano po. Lilibet. Si Mrs. Arellano. Okay. Yes po. Sino pa? Sige, nandyan. Wala po. Okay na? Wala daw Okay po na. siya internet ng sira yung wifi. Wala. Okay. Grade When 5. wala po. Grade 4. Grade 4 po si ano. Sino? Si Noblesa nandyan. Opo. Sinong grade 4? Wala po. Grade 4? Grade 4 Yung grade 4 po, meron po silang mga kapatid. Nasa grade 2 and grade 1. Kaso Si Abuan. Nasa grade 2 po, si David Sinong teacher ng with grade Ma'am Chudosyo. Apple. Sandali lang. Apple, sinong estudyante mo? Yung sa grade 4 po, since meron po silang mga kapatid, andun na po sila napunta sa grade 2. Kay Liam David, and then grade 1, okay. Abuan po. Teka. Wala na pa akong parent sa grade 4. Naubos na yung ano mo. Grade 6. Teka ha. Paano ba ito? Breakout room 1. Si Tarog, saan ba si Tarog? Yan na yun. Sa grade Si 5? Jenny, si Jeff Thomas na sa'yo. Sa grade 6, Jenny ka na lang po. Okay.
Sa kinder, si Jeff, Hindi. si, Hindi finger si Jeff, grade 1. ay grade 1 si Jeff. Ay, sorry. Saan si, Jason po, Jason Braga. Jason Braga. Kinder po. nasa iyo. Saka si Hannah, si Matthew. Then ang grade Opo. 2, ang grade 1, under kay Camille, si Jeff, si Kate, si Rhea, nandito. Then sa grade 2, si Balukan. Wala eh. Pastor, yung land rito, kay ano yan? Kay Kabling. Teka lang. Yung land rito dyan, Puntahan nyo nga kaya ako rito. Diesel. Saan si Balukan? Grade 1. Si land rito. Land rito, Kabling yan. Balukan. Land rito na dito. Geyser. Grade 1 si ano ha? Okay. Tapos, Yung Geyser land rito. Kay Kabling yan. anong grade? Si Miss Grade Landrito 6 po. Si Miss Landrito, grade 6 po. Grade 6. Yes po. Sheldon Oh, Andre po. Kay ikaw Sheldon yun. Andre. Yes po. Grade 6 under... Nasaan si Apple? Ay, teka lang. Dapat in-arrange ko na ito kanina eh. So si Apple, sino estudyante mo Apple? Jenica po. Jenica. Jenica, okay. And then, si Miss Pangalan ng nanay, Landrito huwag po. yung estudyante. Sino? Ay, Jenica po ata nag-in eh. Si Jenica po ata Oo, yung nag-in. nandito si Jenica. Ayun. Tapos, Miss Landrito daw po. Si Miss Landrito. Landrito. Gazel. Ay, Geyser land rito. Ako lang Gazel. yan. Kay Kabling ko yan. Si Landrito ay kinder 1? Grade 6 po. Grade 6 po. Para kay Auntie Kabling. Sa'yo, ikaw ang grade 6, Apple. Yes po. O, Nagsab sige. ito kay Kabling. Nasa... Yung student po si Andre for Landrito. Tapos yung kay buksan ko na Nathan yung po, routes. sino po? Ano yun? Yung kay Nathan po, sino po yung nag-attend? Si Ma'am Kate. Si Carmina Sevilla, saan siya? Si Cheryl, saan siya? Grade 2 daw Carmina po. Sevilla po, grade 2. Grade 2. Yan, grade 2. Dalawa. Carmina Sevilla. Cheryl po, grade 1. Ay, grade 2. Cheryl, grade 2. Okay. Si Danica. Grade 4 po. With Noah. Hatiin ni Grade. Mami. Sino ang sa grade 4? Sino ang Juan? Apple din. Sino ang teacher? Mi po. Ako po, Pastor. Kaso sa'yo din yon. 4 and 6 po. Supposedly, kanya din. Si Gary. Yes. Meron din po si Liam. Grade 2. Pili na lang po. Ulit. Si wala. Ano si Lori? Grade 3. Si Grade Marjorie 3. kanino? Marjorie si grade 3. Yan, si Ma'am Marjorie. Grade 3 ay sino ang grade 3? Tae. Si Ma'am Sino ang teacher? Marjorie and then si Teacher Lori po. Teacher Lori. And then si Nander, Cruz, may Cruz, Renz Cruz. Si Lori. Kanino kay Lori? Lori? Si Ma'am Marjorie. Marjorie. Sino pa? Bregonia, wala. Breganyo, wala. Julie. Jenica. Naka-online ba? Nakikita di ba? Si Lilibet kanino? Grade 5. Sinong teacher? Si Gino. Nasaan si Gino?
Gino, dito. Lilibet. Si Girly Abuan, kanino? Marami siya anak eh. Grade 1, grade 3, grade 4. Yun yung na, na ang sabi niya pareho. Grade 1, grade 3, grade 4. Yan, grade 2 na lang po yan, grade 2. Sa grade 2 ko na lang ilagay si ano, Yes po, with Teacher Jessa. si Si Abuan. si Abuan, Girly Abuan. Okay. Si Blessila Balukan, kanino? Kay ano kay, sino yun? Laika po. Grade 1. Hindi, si kaninong teacher? Camille. 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 Si Abuan, grade 1 pa lang ha. Opo. Meron po siyang kapatid 3 and 4. Tama ba? 3 and 4. Pili na lang po. Andiyan pa yung nanay? Si Danica, kanino? Teacher? Dalawa din Teacher yan. Apple. Dalawa, Pastor. Kay Teacher Jess at kay Teacher Apple. Grade 2 tsaka po grade 4. Si kanino ko ilalagay? Bato-bato pick daw po. Ha? Asan si Apple? Si Apple na lang. Danica. Eh, marunong na yan kahit pa paano. Si Landrito saan? Grade 5, grade 6 daw pala. Pumalik dun sa ano. Grade 6 po. Grade 6. So, sa'yo din. Ay, yes po. Sabay. Landrito. Si Ibita, Gilbert Ibita. Grade 1, grade 1. Grade 1. So, ang grade 1 ay si Camille. Camille. Pasensya na ako at medyo mabagal. Okay. So, naka-assign na po lahat. Si Abuan. Si Lori, si Marjorie lang ang ano. Sa Kapampangan. Wala. Wala na si Kapampangan. Pastor, si Abuan po, ilagay niyo na lang po sa grade 3. Grade 3 po. Kapampangan po, RJ. Opo. Okay. 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 So, sige po. Mag-discuss na po kayo. I-breakout room ko na kayo. Ayan, wait. Tapos mga concern.